Natigilan kaming dalawa nang makita ang isang babaeng para sa katulad niya. Pero kahit anong mangyari, hindi ko isusuko ang lahat, lalong-lalo na ang taong mahal ko. Christina? You're here? Kabadong tanong ni Bryle. Agad namang lumapit si Christina kay Bryle at ipinulupot ang mga kamay nito sa batok at siniil ng isang halik. Hindi ko kinayang tingnan sila, kaya't iniwas ko na lang ang tingin ko. Stop, Christina! Rinig kong sabi ni Bryle. Ano? Hindi mo ba ako namimiss? Ano na? Ilang taon na rin simula nung huli tayong magkita. Naiinis na sabi ni Christina. At sino to ha? Your bed warmer? Your slut? Your bitch? Tanong nito kay Bryle, tiningnan ko sila at nakita ko nalilisik ang mga mata ni Bryle habang tinitingnan si Christina. Bed warmer? No. Slut? Definitely no. And the bitch? Are you calling yourself? Galit na sabi ni Bryle kay Christina. Are you calling me a bitch? Tanong ni Christina at nakakuyom na ang mga palad nito. Yes, you're a bitch. You know why? You're nothing but a selfish bitch that chose her career than the man who loves her. Or should I say, loved. Sigaw ni Bryle kay Christina pero parang wala lang kay Christina mga sinabi nito. Eto na nga ako, diba? I'm here. I'm back. For good. And now, I'm willing to marry you. Sabi ni Christina at lumapit kay Bryle at siniil muli ng halik. Stop. I won't marry you, okay? Sabi nito at lumapit sa akin. Lumapit sa akin si Bryle at hinawakan ng mga pisngi ko. Look, sweetie. The kiss is nothing, okay? She kissed me. I didn't respond, sweetie. Natatarantang sabi nito at niyakap ako na tila ay mawawala na ako. Natatiling tahimik lang ako. Di ko magawang umimik. Wow! What a view! Ay gana pa kayong magyakapan sa harapan ko? Bryle, how dare you hug this girl in front of your girlfriend? Sarkastikong sabi ni Christina. Kumalas sa pagkakayakap si Bryle at hinawakan ng kamay ko ng mahigpit. Ikaw, nangako ka sa akin na maghihintay ka. Nangako ka na ako ang papakasalan mo kapag natapos na ang modeling career ko. Sana yung promises mo, ha? Pagsusumbat ni Christina kay Bryle. Promises are meant to be broken, and I already saw the one I really want to be as my wife. Madiing sabi ni Bryle na nakahawak pa rin sa kamay ko. Hindi mo siya mapapangasawa, sabi ni Christina. And why? Nanatiling tahimik lang ako sa tabi ni Bryle. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang batang babae. Daddy! Sigaw nito at iniyakap ang binti ni Bryle. Nanginginig na tiningnan ko si Bryle. Daddy? Di makapaniwalang tanong ko dito. I don't know anything about this. Don't touch me! Sigaw nito sa bata kaya umiyak ang bata at tinaluhan agad ito ni Christina. Sweetie, pilit kong kinukuha ang kamay niya na mahigpit na humahawak sa kamay ko. Bitiwan mo ko. Madiing sabi ko. Sweetie, please. Pagmamakaawa nito. Ewan ko sa batang yan, maniwala ka. Sabi nito. Paano kung tinago lang palang bata ni Christina mula sa'yo? Iniling ko na lang ang ulo ko at hinigit pabalik ang kamay ko at agad na kinuha ang bag at umalis habang tumutulo ang mga luha sa aking mga mata. Nasa tapat na ako ng elevator nang may biglang sumigaw. Karen, please, let me explain. Teka! Sigaw ni Bryle. Basag na din yung boses niya. Pinindot ko ng paulit-ulit yung elevator. Please naman, bumukas ka na. Bumukas nga yung elevator at agad akong sumakay at pinindot yung close button. Iyak lang ako ng iyak. Di ko na alam ang gagawin ko. Di ko hahayaang lumaki ang bata na walang ama. Pero di ko rin kayang isuko na lang yung pag-ibig ko sa kanya. Pero kailangan din siya ng anak niya. Ano nang gagawin ko? Bryle's POV. Shit. I keep cursing nang sinara niya agad ang pinto ng elevator. Sinubukan kong hanapin ang phone ko sa coat ko pero naalala kong nasa desk ko. Bumalik ako sa opisina ko para lang makita si Christina at ang batang babae na nakaupo sa sofa. Bakit ka bumalik? Inis na tanong ko kay Christina. Ayokong lumaki ang anak ko na walang tatay. Simpleng sabi niya na parang wala lang. Then I'll give her allowance every month. Huwag mo na lang akong guluhin. Sabi ko at pumunta sa desk ko at kinuha ang phone ko. Tinayal ko agad yung number ni Karen pero parang pinatay niya yung phone niya. Shit. Tuloy-tuloy kong sabi. Nakita kong tinakpan ni Christina ang tenga ng batang babae at sinitsit ako. You shouldn't curse in front of our daughter. At sa tingin mo papayag ako dyan? I want my child to have a complete family. I want you to be with me. Sigaw niya sa akin. Ikaw, this is all your fault. Everything is your fault. You left.
It's over between us. Mariin kong sabi habang tumatakbo pabalik sa elevator. Tumawag ako sa bahay para i-check kung umuwi na si Karen, pero walang epekto. Wala siya. Umaagos ang luha sa pisngi ko. Eto na naman. I dialed the private investigator, but his phone was unattended. Ganon din ang kay Danny. Damn it. Lumapit ako sa guard at tinanong kung saan siya pumunta. Nakita lang daw niya itong sumakay sa isang kotse na hindi pa niya nakita. Damn it, Karen, nasan ka na naman? Tininan ko ang oras sa phone ko. It's already 10 in the evening. Hindi ko pa rin makontak si Danny pati ang mga kilalang private investigator. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. God, sa lahat ng oras na magiging abala sila, bakit ngayon pa? Bakit ngayon kung saan hindi ko alam kung nasaan si Karen? Nagpa siya akong umuwi. Baka lang nagpa siya si Karen na umuwi. Ilang beses na akong tumawag sa bahay para tingnan kung nakauwi na ba si Karen. Pero sinagot lang nila na wala siya. Dahan-dahan kong pinaandar ang sasakyan ko sa gilid ng kalsada. Iniisip kong nasaan si Karen. I called her dad if she went to the province ulit, pero wala siya. Kung sinabi ng gwardya na sumakay siya sa isang kotse na lumabas siya ng gusali, sinong kotse yon? Nakarating na ako sa bahay namin. Ang sakit na ng mata ko sa lahat ng iyak ko sa loob ng sasakyan. Gulong-gulo na ako ngayon. Pumunta ako sa kwarto namin habang nakatingin sa sahig. Huminga ako ng malalim. Nasaan ka, sweetie? Hindi ko na kayang mawala ka pa. Sa sinabi kong yon ay nagsimula na namang tumulo ang luha. Sinong nagsabi na iiwan kita? Andito ako, Bryle. Di kita iiwan. Narinig kong may nagsabi. Ha, tingnan mo na. Ngayon naririnig ko na siya. Tsk, I think I need a psychiatrist. Now, I'm hallucinating. Sabi ko habang tumatawa pero patuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko sa pisngi ko. Sinong nagsabi sa'yo nag-hallucinate ka? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya na nagtatanong. Totoo ka? Sabi ko habang nauutal. Hinawakan ko ang pisngi niya and yes, she's real. Nandito ka talaga? Nandito ka? Bumalik ka? Masayang sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. Why? Why would I leave you? Mahal kita, kaya di kita kayang iwan. Ano ka ba? She said. Anong sinabi mo? Pwede mo bang sabihin ulit? Gulat na tanong ko. Mahal kita. Sobra. Sabi niya at mula doon ay hinalikan ko siya sa labi ng marahan, ngunit mapusok. I love you. I love you. Paulit-ulit kong sabi sabay halik sa labi niya. Narinig ko siyang humagikik. Alam ko kaya nga umuwi ako eh. She said. Sino yung sumundo sa'yo sa building? Tanong ko sa kanya. Si Dion. Sabi niya na parang wala lang. What? Sigaw ko at nakita kong tinakpan niya ang tenga niya. Kung makareact naman to, tandaan mo yung calling card na pinatago niya? Ginamit ko yun at tinawagan siya. Nagkataon naman na malapit siya sa building, kaya nakisakay na lang ako. At anong ginawa mo? Tanong ko sa kanya at kumunot ang noo ko. Wala, kumain lang kami tapos nag-usap. Siya nga yung dahilan kung bakit umuwi ako dito eh. She said and hugged me real tight. Talaga? Kaya dapat magpasalamat ako sa kanya nun. So, anong sabi niya para makauwi ka? Tanong ko sa kanya. Sabi niya sa isang relasyon may tiwala. And if you truly love somebody, you'll love him and everything about him. I love you and di kita isusuko. Mamamatay muna ako bago ko yun gawin. Sabi niya. Mas bumilis ang tibok ng puso ko kaysa kanina at ramdam ko ang init ng mukha ko. Uy, nagbablush. Sabi niya. I just gave her a peck and it's her turn to blush. Tungkol kay Christina at sa bata. Hindi na niya ako pinatapos. Tatanggapin ko yung bata if sa'yo ngayon. Ipa-DNA mo muna ha. Tapos kay Christina, I'll give her a fight. Tanga lang yun papakawalan ng isang Bryle Montreal. She said and looked at me dreamily. I trust you, okay? Di kita iiwan kahit kailan. Mahal kita. Di ko rin kayang mawala ka sa buhay ko. She said and kissed me. And there started a night worth remembering. Nung gabing naging isa kami. Kinaumagahan, nagising ako at nakita ko ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong mundo. Gagawin ko ang lahat makasama lang siya. Nakita kong dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Baka matunaw na ako niyan, she stated while rubbing her eyes. Magandang umaga, mahal. Sabi ko at hinila siya palapit sa akin at binigyan siya ng halik. Nilaliman ko yon at narinig ko ang pag-ungol niya. Stop! Nasasaktan pa ako! Sabi niya, nagpout lang ako. Isa lang. Tanong ko sa kanya. Umili lang siya sa gilid. Tumango lang ako. Gamitin ko munang shower, okay? Sabi niya at hinila ang kumot at ibinalot sa kanya.
Bakit mo pa itatago ang napakarilag mong katawan kung nakita ko ng lahat kagabi? Sabi ko at nagtaas ng kilay. Sinamaan niya lang ako ng tingin. At gusto mo bang magtipid ng tubig? Tanong ko at binigyan niya ako ng panibagong tingin. Conserve mo mukha mo. Saan pa mapunta yung conserve water mo? She said and went to the bathroom. Sus, hindi pa rin ako makapaniwala. Lahat ng nangyari kagabi ay ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Pero kailangan kong harapin ang mga problema ko dito. 2 weeks na lang bago ang kasal namin. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay. Pumunta ako sa opisina kahit ayokong iwan si Karen sa bahay. Pero hindi ko rin siya madala dito since masakit siya. Kagabi ang pinakamagandang gabi na naranasan ko. Naglalakad ako papunta sa office ko at nakita ko si Danny. Bahagyang niyuko ang ulo niya at tumingin sa akin na may paghingi ng tawad. I'm sorry sir for not answering the calls. Nagkaroon ng emergency. Sabi niya, tumangulang ako at tumuloy na sa opisina ko. Binuksan ko ang pinto para magulat na nandito ang parents ko, kasama sa Christina at ang anak niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanila. Napatingin sila sa akin pero napansin kong umirap si Dad. How can you do this? Nagkaroon ka ng anak sa babaeng to? Galit na sabi ni Dad. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ma'am. Ngunit may sinabi si tatay na talagang nagpalala sa problema. Pakasalan mo si Christina at pag-responsableng tatay sa anak mo. Seryosong sabi ni Dad. What? Hindi nga natin alam kung akin ba talaga yung batang yan eh. Sigaw ko sa kanila. Nakita kong umiyak yung bata, siguro dahil nagulat siya sa pagsigaw ko. Paano mo maitatanggi ang sarili mong anak, Bryle? Sigaw ni Christina sa akin habang pinupunasan ang luha ng bata. I demand a DNA test to prove that child is mine. Seryoso kong sabi, sumang-ayon silang lahat sa bagay na to. Kung positive, anong gagawin mo? Tanong sa akin ni Mama. Nag-usap na kami ni Karen tungkol dito. Tatanggapin daw niya ang bata, positive man o hindi. Hindi ako magpapakasal kay Christina. Sabi ko at dumiretso sa table ko. Huwag mo kaming talikuran, Bryle. Kung anak mo talaga siya, wala kaming magagawa kundi i-cancel ang kasal niyo ni Karen at pakasalan mo si Christina. Sabi ni Dad at lumabas na ng office. Tinignan lang ako ni Mama at sinundan si Dad. Bakit nandito ka pa? Tanong ko kay Christina. Umikot lang siya at may ibinulong sa bata at lumabas ng pinto. Bakit nagkakamali ang lahat? Umuwi ako pagkatapos ng mahabang nakakapagod at nakaka-stress na araw sa opisina. Well, not typically the paperworks, but the problems I'm facing right now. 2 weeks. 2 weeks till my wedding with the most beautiful and loving girl I had met. Isang perpektong kasal na handa kong ibigay sa pinaka-perpektong babae na handa kong gugulin ng aking buhay na mahalin siya. Ngunit ang perpektong kasal na yun ay unti-unting naglalaho. Lahat ay dumudurog. Nasira ang lahat. Naglakad ako at tinaanan ng isang maid nang sabihin niyang nasa kusina si Karen, kaya dumiretso ako doon. Pagbaba ko ng isang paa sa sahig ng kusina, napako ang mga mata ko sa babaeng pinangako ko sa sarili kong mamahalin ko habang buhay. Nakasuot siya ng pink na apron at nagluluto ng pagkain. I wish she'll continue to cook until we get old. Naramdaman niya siguro ang presensya ko kaya sinulyapan niya ako at pinigyan ako ng pinakamagandang ngiti na nakita ko. Yung ngiting hindi ako magsasawang titigan. Sandali na lang to, malapit na akong matapos. Sabi niya at ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kanya at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya at inilagay ang baba ko sa balikat niya. Kahit anong mangyari, please, promise me na, hindi mo ko susukuan. Malungkot kong sabi, napansin kong natigilan siya at tumingin sa akin. Why will I give up on you? Di pa nga tayo kinakasal, ganyan ka na magsalita. She said and I can see her bit her lips. I know she's trying her best not to cry. Paano kung... Panimula akong sasabihin pero parang wala akong lakas ng loob para tapusin. Paano kung ano? Tanong niya, unti-unting nabasag ang boses niya. Paano kung makancel ang kasal? Tanong ko sa kanya. Kinagat ko ang mga labi ko para pakalmahin ang sarili ko at pilit na hindi masira. Bakit? Mapopostpone ba? Tanong niya, pero nakikita kong umiiyak na siya. Paano kung pilitin akong pakasalan si Christina? Anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya at napansin kong bumagsak ang isang luha. Pinatay niya ang kalan at tumalikod at tumarap sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko at sinabing, Force man o hindi, basta't alam kong ako ang nasa puso mo, kontento na ako doon. Basta't alam kong mahal mo ko, di ako lalayo. Pero kung ikaw mismo ang tutulak sa akin palayo, wala na akong magagawa kundi ang layuan ka. She toughly said,
I hugged her real tight and gave her a peck on her lips. Walang makakapalit sa'yo dito sa puso ko. Sabi ko habang dinadala ang mga kamay niya at inilagay sa puso ko. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa wakas. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban kita. I said and kissed her one more time, but now, passionately. Narinig ko ang hagikik niya at bahagya akong itinulak. Ang drama natin. Sabi niya at pinunasan ng mga luha sa gilid ng pisngi niya at pati na rin ang sa akin. Mahal kita at hindi magbabago yon. She said and gave me a last peck on my lips and she served me the most delicious dinner I had even had in my entire life. Fast forward. Nandito kami ngayon sa kwarto namin. Tahimik na natutulog si Karen sa dibdib ko nang marinig kong tumunog ang phone ko. Dahan-dahan akong bumangon at sinagot ang tawag, which is call from my dad. Pumunta ako at umupo sa gilid ng kama at binati ang aking ama. Good evening, Dad. Bakit late ka tumawag dito? Tanong ko sa kanya. It's actually the first time in history tinawagan niya ako na ganito ka-late. Your mom and I had scheduled the appointment for the DNA test, which is a week or so. So probably spend time on Karen bago lumabas ang resulta. Tinawagan na namin si Christina. Seryoso niyang sabi. Why would it be next week? Can I have the test tomorrow? I frantically asked but keeping my voice low para hindi magising si Karen. Narinig kong umubo siya bago sumagot sa tanong. Are you arguing with me, Bryle? Galit na tanong ni Dad. Napabuntong hininga na lang ako. Sorry, Dad. Humingi ako ng tawad. Remember, you only got 7 days left. Next week will be probably make or break your relationship with Karen. Sabi ni Dad at pinatay ang tawag. Bakit kailangan nilang pakialaman to? Una ay itinutulak niya akong pakasalan si Christina. At ngayong malapit na ako magpakasal kay Karen, tinutulak niya ako ngayon na pakasalan si Christina. Hindi sapat ang 7 araw. I need a lifetime to spend to be with Karen.